The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2.
His goodness and His love. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Good morning, Jesus! Magandang umaga po. Isang, sabi nga ng marami, mapagpalang Sabado sa ating lahat. At sa umagang ito, naku, maganda po ang usapang ito. Madramang, hopefully, madramang masaya. Ayan. Kasama po natin ang ating mga kapatid na magbabahagi ng kanilang buhay bilang mga bagong dalagang dating dalaga. Ayan. May idea na kayo. So, bago po tayo magsimula, tawagin ko muna si Sister Letty para sa isang maikling panalangin. Thank you, Lord. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon. At kami po ay inyong hinirang na makasama dito sa segment na to. Samahan niyo po kami, ang banal na Espiritu Santo, siya pong manguna sa amin, Panginoon, at to glorify the name of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name, we pray. Amen. Ayan. So may idea na kayo, ang mga kasama ko ay mga, ang tawag doon, widows o mga byuda. At nakita niyo naman ang mga ngiti, di ba? So gusto nating ma-explore, makaintindi at lesson learned no, sa ating lahat. Ano bang pwede naming matutunan din kasi dinaanan niyo ang mga karanasang ito. Pero bago yan, babati muna at magpapakilala ang bawat isa. Umpisahan ko kay Sister Vicky na nasa kanan ko. Good morning, everybody. Mga kapatid, ako po ay si Sister Vicky from Greenland. Good morning po. Ako po si Rosie from Greenland din po. Good morning everyone, mga kapatid. Ako naman po si Sister Lita, Greenland Prayer Group. Magandang umaga, mga kapatid. Si Letty Garcia po, taga Greenland at saka sa Kapas Tarlac. Ayan. Thank you, Lord. Hindi lang sila magkakaibigan, magkakapit-bahay pa sila. So sa umagang ito ay nais nating pag-usapan, pagkwentuhan, ano ba ang karanasan ng isang, lalo na sila ang mga babae, ano ba ang naging attitude, ano ba ang mga naging changes, ano ba yung mga transformation, lalo na bilang isang Kristiyano sa kanilang pamumuhay na kumbaga ay another episode in your life, hindi ba? So, siguro, let's start the ball rolling. Ang nais ko sana unang malaman is, ano ang reaction ninyo nung kayo ay ma-confront ng sitwasyon, nung kinuha na ni Lord ang husbands ninyo, sino ka at that point? Kasi sabi nga ng iba, sabi ng iba, ay naku, halos masiraan na ako ng bait. Yung mga dating kalmado, biglang, ay, nagwawala. Yung mga naman dating nagwawala, kalmado naman. So, and what's going on in your mind? By the way, tanong din natin sila, ilang taon na silang byuda? Sister Vicky, ilang years na kayong byuda? 2019 po yung ko, so sa 2026 magsi-7 na. Magsi 7 years. Sister Rosie? Bali, ano po, 6. 6 Magsi-7 years. din po. 27 na rin. Sister Lita?
2022, yeah, 3 years po. 3 years. And Sister Letty? Ako po 13 years na. 13 years. Okay. So, tanong natin ang bawat isa, sino ka at that time? Ano yung impact sa'yo nung nangyaring yun? Umpisahan natin sa pinakamahaba. Medyo, Sister, Thank you, Lord. Thank you, Lord po, kasi bago naman ako na-byuda, kumbaga matagal na rin ako sa community. Kumbaga prepared na sa mga salitang. in what sense? Bakit ka Yung prepared? pong kasi ang di ba, nothing is permanent dito sa mundo. Kaya parang nakakondition na rin yung mind ko, tapos dahil nga lagi, for the past 15 years, nagkasakit-sakit na rin yung husband ko. Para bang somehow, nakakondition na rin yung mind ko. Kaya yung impact, kumbaga pinrepare na ako ni Lord dun sa sitwasyon na yun. So, it was an easy transition, kumbaga. Opo. Okay. Thank you, Lord. Sister Lita. Ako po, since 3 years pa lang siya namamatay, nung ang impact sa akin at yung sa unang-una talaga nung pagkamatay, nung namatay siya, parang merong, to be honest po, merong pagtatanong po eh. Tinanong ko, bakit nangyari? Paano nangyari? Sabi niya. Pero later on, since wala pa kasi ako sa community noon nung namatay yung husband ko, the following year, doon ako na sumali sa community. Kaya nagbago. Nagbago po. Parang naging mas madali sa inyo yung tanggapin yung situation. Mas madali po. Although, syempre hindi ganun kabilis. Okay. Nandyan pa rin yung grieving. Kasi sabihin natin, hindi ganun kabilis mag-get over. Pero nandyan pa rin, inuna ko lang yung sarili ko na maging maayos yung kalusugan ko para sa mga anak ko. Okay. So, Yun lang yung iniisip ko. so mahalaga you're still grieving until now. Yes. Okay. Paminsan, andyan pa rin eh. Mhm. Andyan pa rin po. Mas lalo na How do you handle it? Pagka, let's say, dumadating yung mga ganong episode, how do you handle it? Lungkot, yung... Noon kasi nung bago nga po, pagka nafe-feel ko ng sobra yun pagka ako lang talaga mag-isa. Talagang, kaya hanggat maaari, hindi ako nag-iisa. Gusto ko lagi may kasama, may kausap. So, kaya sabi ko, hindi pwedeng ganito ako lagi. Kumbaga, ako na yung nag-ano sa sarili ko, humingi ako tama-tama nga, napasok ako sa Comfy. Yun yung parang naging lakas ng loob ko. Yun yung talagang nagbigay sa akin ng naging open-minded. Kaya nagpapasalamat ko kay Sister Joy kasi siya yung nagyaya sa akin sa Comfy. Laking bagay. Okay. So, totoo yun, iba pa rin yung may kadamay ka Yes. at karamay ka na naiintindihan yung dinadaanan mo. Opo. Hindi lang yung basta, pwede naman kasi may kasama ka pero parang dead mo lang. Pero iba yung nakakaintindi nung pinagdaraanan mo. Yan. Dapat lang po doon sa tamang tao. Na, Tama. lalapitan you were niyo. given the right kind of people who will help you through your Yes. journey, kumbaga. No? Yan, Sister Rosie. Sa akin naman po, masakit po kasi bigla din yun sa husband ko. Pagpasok namin ng hospital, okay pa siya. Then doon na siya talaga nagkaroon ng episode, nag-attack na siya. So parang ang tagal niya sa ICU, parang 42 days. So yung nakikita ko po yung hirap niya, lahat ang daming nakakabit sa kanya. So yung bandang huli po, parang ako na yung nagsasabi na, sige na, go na kung hindi mo na talaga kaya, kaysa nahihirapan ka. Okay lang kami, kaya na namin to. So yun po, yung parang lagi ko na lang pinipray noon na, sige na, go ka na. Parang yun po, kaya siguro na-prepare din po ako na dahil isipin mo lang yung hirap niya na nakikita mo siya araw-araw. So, yun po, parang naging na-let go namin yon na natanggap namin na yun na yung mangyayari talaga. So,
parang palagi lang namin kami nagpipray sa tabi niya na kaysa mahirapan siya. Pare-pareho kaming nakaluwag sa pag-let go sa kanya. Minsan nga, yung iba sasabihin, bakit ganun? Ba't dapat gawin? Di ba tayo mga Pilipino, di ba gawin ang lahat, butasin na yung dapat butasin. Na hindi nare-realize minsan ng mga mahal sa buhay na mas nahihirapan yung tao. And you were really prepared because you were selfless enough to say, okay, mahirap to, you'll go. But if you need to go and be able to, to make the transition easier, why not? No? So, mas madali. Pag may empathy ka doon sa naghihirap, you saw the pain, and then you saw na mas magandang to let go, mas may tapang kang gawin. Ano? Totoo naman yan. Sister Vicky, ito matapang to. Tanong natin to. Ako ganun din kay Sister Letty, parang prepared na rin ako kasi nagkaroon po ng Alzheimer's yung asawa ko 2017. Kaya 2 years ko siya inaalagaan. Nagbasa tungkol doon sa sakit na yon. Nalaman ko na wala pala degenerating disease, wala palang lunas. Talagang pumayat siya ng pumayat, humina ng humina. To the point na sabi ko kay Lord, kung ano na ang will mo, Lord, siyang magaganap sa buhay niya. Kaya emotionally prepared na ako, alam ko na yung mangyayari sa kanya. Na ano ko lang, parang wala akong time mag-grieve kasi nag-iisa lang ako. Ako lahat ng kumikilos kasi yung isa na lang anak kong naiwan dito, may trabaho siya, hindi ko naman siya pwedeng umabsent ng umabsent. Ako lahat naglalakad ng papeles niya. Although si Mami Chay during that time, malaking tulong siya sa akin, pinagluluto niya ako. Pero lahat, medyo malakas pa ako noon, nagko-commute ako, inaasikaso ko lahat ng papeles niya. Kaya pag na-realize ko lang na, ay, nag-iisa na pala ako. Nung Kailan mo na-realize? mga banda yan? December. Namatay siya ng? September. Kasi 3 months kong inayos yung mga papeles niya. Okay. Tapos biglang nag-pandemic, o di na lockdown, lalo na ako nag-iisa nito. Pero ang kagandahan nun, yung mga apo ko, hindi pumapasok, nasa bahay lang, nakikita ko sila, sa yung anak ko, naka-work from home. Tapos, nakadiscover ako na meron palang Netflix at saka yung K-drama. Kasi nung nagtatrabaho ko, wala akong time manood ng TV na sobrang pagod ko. Natutulog na lang ako talaga. Sabi ko, ay maganda palang libangan to. So wala akong kausap kasi magkahiwalay kami ng bahay nung anak ko. Pandemic. Ayaw niya akong palabasin eh. Sabi ko, ay eto pala, kausap ko yung mga nagke-K-drama, nagne-Netflix. Kaya yun, tapos mabuti na lang, nagkaroon tayo ng Good Morning Jesus. GMJ. Kaya busy ako sa umaga sa kapapanood nun. Tapos pagdating ng hapon at gabi, Netflix naman. Ganun lang na, saka naghahalaman ako. Ganun lang lumilipas ang oras ko nun. Actually, sa mga sinasabi nyo, napaka-practical yung apat. That's why siguro it was, sabihin na natin, ginawa nyo bang, I don't know, ginawa nyo bang bundo yung asawa nyo? Mukhang hindi. Hindi. No? Kasi yung iba, may asawang babae nagsabi ganun sa asawa niya lalaki, pag nawala ka sa buhay ko, hindi ko kakayanin. Sumakabilang bahay. Sabi niya, hindi, kaya ko mabuhay, lumayas ka. Pinalayas. So, it was much easier for the four of you. No? You were smart enough to see the situation. Saka, ang nakita natin dito, yung sinasabi ni Sister Vicky, maging busy ka, huwag ka makulong sa kwarto. Di ba? Kasi mas lalong magiging... Gawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan. Sabi nga, ang daming Netflix tsaka K-drama. At the fact that you busied yourself with the needs of the time na hindi mo binigyan ng diin. Okay, you know you were grieving, but you know, for practical purposes, meron akong buhay pa ako, kumbaga. No, kaya namin sinasabi ito kasi you need to see that. Lalo na yung mga bagong nabiyuda lang. They need to see that na may buhay pa. Especially sabi nga ni Sister Lita, may mga anak ako. No? And I guess for the four of you, that's the primary, tama ba? Primary, Basically, mga independent kasi kami. Kasi working, ganyan. Oo. Pero sa kanila, ang primary reason is because, teka, mas kailangan ako ng mga anak ko. Can you talk a little bit of that, Sister Letty?
Yung ano po kasi, yun nga, yung partnership namin ng asawa ko, we have 4 children na napakabait at Hindi, totoo yan. Mabait ho talaga. mabait yung mga anak ko. Lahat po. Thank you, Lord. Yun nga, salamat din sa Diyos, bago niya kinuha yung husband ko, graduate na lahat yung 4. And then nagtatrabaho na. Kaya talagang mahal na mahal ako ng ating Panginoon. Kaya hindi ako masyadong nahirapan kahit na kinuha na niya ang brother husband ko. How is it to be a natay? Ano po, okay lang naman po sa akin kasi nga malalaki na sila tsaka lumaki silang God-fearing, mababait sila. So wala akong problema in terms yung mga bata. Ang medyo problema lang po, halimbawa may nasira sa bahay. Yun ang isang pinaka-challenge na unlike kasi nung kasama mo yung asawa mo sa paggawa ng mga ganung bagay, meron kang kasama. Pero ngayon, ikaw lahat. Kaya okay lang po yan. Okay, Sister Rosie. Actually, feel ko yun, yung pagiging tatay, yung natay. Kasi Nanay na tatay. once na may nasira sa bahay, ikaw na mag-aasikaso. Hindi ka gaya dati, bahala siya dyan. Kanyang, ano yun, Departamento niya kanyang yun. departamento. Ako sa loob ng bahay. Pero sa kanya, pag may nasira, may papagawa sa sakyan, yan. Ngayon ko na-feel yun ng sobra. Pareho kami ni Sister Rosie. Natuto kami kumuha ng karpintero, ng mason, ng taga-pintura. At least naging contractor ka. Naging contractor, natuto na talaga ako. Natuto na talaga kami na gumawa ng mga ganong bagay. Kasi wala na pong ibang gagawa. Financially, not the gory details. Was it difficult? Medyo okay naman po. Kasi yun po yung maganda sa husband ko kasi ewan ko lang kung, pero kasi bago siya na namatay, nag-usap kami noon eh. Pero matagal na yun, wala pa kaming sabi ko, nag-agree kami, isulat natin lahat ng mga passwords, lahat ng investment, para, ano mo naman yan, di mo alam. Sabi ko pang gano'n, di mo alam kung ano yan. So, sinulat ko. Ayun, nagamit ko. Wala akong naging problema kung paano ko kukunin ng pera, kung paano mag-ano ng mga investment. So, doon po sa part na yon hindi po ako nagka-problema. At thank you rin kay Lord na tuloy-tuloy pa rin po ang blessings na nakukuha namin mag-anak. Yung relationship mo sa mga bata, how was it? Was it a difficult transition? Opo. In what sense? Lalo na po yung second ko na nasa Canada nung the time na namatay siya. Hindi siya makauwi dahil taking niya sa pagiging citizen niya sa Canada. So sabi niya, Mami, paano ba to? Uwi ba ako? Sabi ko, wag na. Sabi ko, kasi may schedule ka na, madidelay. Total, nandiyan na yan eh. Sabi kong ganyan. So, siya yung feeling ko na mas matagal na yung lungkot, siya yung talagang... Kasi hindi niya man lang nakapagpaalam na Opo. physically. Although dumating siya during the time na cremated na siya. Kasi nung nawala yung husband ko, medyo COVID time pa rin. So, bawal pumasok. Oo. Sabay-sabay kami nung namaalam. Restricted. Isa lang talaga. Tapos, dinadalaw namin siya during, video call lang talaga. So, hindi namin siya nadalaw personally nung namatay lang siya. So he died during the COVID time? 2022, meron pa po yun eh. Okay. Okay, salamat. Sister Rosie. Ay, sa akin Pwede lang, yung mag-butt-in, ha? Masyado kayong formal, eh, no? Sister Rosie. sa akin naman po, nung nawala siya, naging matatag. Naging matatag po kaming mag-anak. Tapos lahat po ng dapat mong gawin, gawain niya, parang natutunan nga po namin lahat yon. Lalo na po ako. Pagka po may mga, kunwari sa sasakyan, pag may nasira, parang alam ko na po kung saan ako tatakbo, kung ano yung mga talyer na pinupuntahan niya dati. Ganyan. Tapos kung sa bahay naman, yan, pareho kami ni Mare, pagka Mars, may kilala ka bang ganito, karpintero? May kilala ka bang electrician? Yung kilala niya, tapos kilala ko, parang nagpapalit lang kami. So, yun yung naging trabaho namin as natay.
Tapos financially, ano naman, okay naman po kung ano yung meron. Thank you, Lord. At saka parang lalo akong nag-strive kasi nung nawala na yung husband ko, naitayo ko yung resort na ako lang. Yung mga anak ko, pinipigilan ako, pero ginawa ko. Parang yun na po yung naging libangan ko, yung umuwi. Tapos pagka na-instruct ko lang yung gagawa, ito gagawin mo, balik na naman ako. Pagbalik ko, iba na naman pag nagawa na. So yun po, nakaraos naman po kami. So, isang nakita ko sa inyo, you took it as a challenge. Yes. Wala akong nakita nag-self-pity sa inyo. You took it as a challenge, hindi ba? Na to the point na, sige, what can I learn? Yun na nga, no? Gusto ko yung sinabi ni Sister Lita na we prepared for it financially. Kasi minsan, kaya ko binanggit yung financial side. Usually, that's the problem eh. Walang pera, because you did not prepare for eventualities. And something we all need to learn na anytime, any one of you may go, right? So, hindi natin alam kung kailan. At maganda sa inyo, you were honest enough na sabihin na, ito yung investment ko. Yung iba kasi nagtataguan. Di ba? So, kanya-kanya. Kaya nung namatay, wala kang alam. Wala kang alam. No? So, napakaganda no, na tignan natin sa ating buhay, mag-asawa, na if there are opportunities for investment, why not? No? And share this with one another para for eventualities. Hindi naman mahirapan yung iiwanan. At tawagan natin tong isa. Tingnan natin kung anong sasabihin. Mr. Vicky! Ako naman po, dati na akong nanay at tatay, talaga yung husband ko, hindi nakikialam sa bahay eh. Ako rin nagpapa-repair, nagpapapinta. Mapalad po ako kasi nandiyan si Nilo. Yung si Nilo ang caretaker ni parang maintenance man ni Lord Jean. Anytime na may problema sa bahay siya, tinatawag ko. Electrician yun, mason, pintor, kahit ano na ginagawa niya. Sa Kasineto po, yung asawa ni Mami Chay, sineservice pa ako noon sa Rublo, pag mamamalengke ko. Sinasakay niya ako sa e-bike. Kasi alam niya, medyo hirap na ako maglakad. Sabi niya, Sister Vicky, ako na magdadrive para sa'yo. Ganon. Maraming taong tumulong sa akin eh. Pero ako, sa finances, nahirapan ako nung simula kasi di ba ang asawa ko ay nagsimulang mawala ng dementia ang simula nun eh. Nawawala yung memory niya. Hindi niya alam kung nasa ang wallet niya, ang passbook niya. Wala na siyang alam. Hinahanap ko lahat sa notebook niya kung saan nakalista. Hindi ko rin makita. Pagkatapos, pag tinatanong ko siya, ay hindi ko alam. Ewan ko, nalimutan ko, puro ganun ang sagot niya. No? Mabuti lang nung nakaburol siya, dumalaw yung mga kaibigan niyang taga-Unilab. Yung isa doon, medyo close sa kanya, yung sabi niya, Vicky, alam mo ba yung si Art? May pera yan sa RCBC, sabi niya gano'n. Doon niya Buti pa yung ininvest. kaibigan, alam. Oo, doon niya ininvest yung yung retirement niya. Koy, ganun ba? Baka kundi ibigay sa akin. Hindi, pakita mo yung death certificate niya, sabi niya gano'n. Tinuro niya sa akin kung anong gagawin ko kasi nga, pati papeles namin, hindi ko makita kasi asawa ko lahat na nagtatago noon eh. Malay ko namang magkakaganon siya. Kasi maipon kasi yon. Tapos sabi niya sa akin, nawawala lagi pension ko, kawi-withdraw ko lang, wala na naman. Akala niya na sa akin. Ay, tawa ko ng tawa. Sabi ko sa kanya na kung hindi ako mapasok sa kwarto mo, may sariling kwarto yan eh. Tapos nang mamatay siya, nakita ko yung mga pera niya, nakaipit sa libro. Ay, matatanda yata gano'n. Sa Imagine, towel, sa doon pala niya kumot. inilalagay, tapos sabi niya na wala daw. Kaya unti-unti, na-recover ko yung mga itinatago niya. Kaya sabi ng mga anak ko, tignan mo ang tatay, tago ng tago. Eventually, sa iyo din pala mapupunta. Kaya nakakatuwa din. Kasi ako, hindi rin ako marunong mag-manage ng pera eh. Siya, ipon naman siya na ipon. Okay. kaya So, nakita ko naman sa'yo, mahal na mahal ka ng Diyos, pinadalan ka ng maraming anghel. No? Hindi ako masyadong nahirapan. Maskin pandemic, may pumupunta sa akin, anak ng teacher ko. Sabi niya, Teacher Vicky, ipapamalengke kita para hindi ka nalalabas. So imagine that. Kaya si Lord talaga napakabuti. Siguro isang tanong na to na, ewan ko, kung practical pa sa inyo tanongin ito. Pero siguro naman, tao pa rin naman kayo. No? How do you experience God's presence in times of loneliness? Meron nun, right? Meron at kung ilang years kayo nagsama, lalo kung very close kayo.
gaano kadali mag-cope sa lungkot na dating may warm body sa tabi mo, dating may yumayakap, dating may nagsasabi sa'yo okay lang, tapos biglang wala na. Especially kung bigla. No? How did God play a role in those? Lalo na siguro tanong ko muna si Sister Lita. Kasi siya, 3 years pa lang eh. Sabi nga niya, nagigirip pa siya hanggang ngayon. Talaga nag-grip ka pa. So, ngayon Christian ka na kasi. How does God play the role when you go through nangyayari yun na loneliness? Paano mo siya, paano ka tinulungan ng Diyos doon? So siguro talaga timing yung pagsali ko sa Comfy. Kasi yun nga, October 2022, the following year, January, pumasok ako, na-invite ako sa Comfy. Siguro, doon ako talaga ni-lead ni Lord para yung maka-get over. Yun. Pero, syempre, hindi mo mawala eh. Kasi, lalo na pagka meron akong nakikitang mag-asawa, bawa sa, mamasyal sa mall, yun na naman, papasok na naman. Lalo na yung mga first few months, ganun talaga ako. Talagang tumutulo yung duha ko. Siguro, siguro ako talaga ni Lord na mapunta sa ganito. At saka, naging ko siya parang naging lakas ng loob ko siya. Anong naging parang papel niya sa iyo at that point? O ngayon na dumadanas ka pa rin? Asawa, kaibigan, tatay, Diyos. Usually, God plays a certain role when we go through some situations. So, ikaw, sumbungan, whatever. Siguro lahat po. Kasi pagka... Bakit? Ba't mo sinabing lahat? Yun nga po, lahat kasi ng gagawin ko ngayon or any decision na bibitawan ko, talagang nagdadasal muna ako kay Lord. So, sabi ko, gabayan niyo ako. Tapos kung halimbawang meron akong maling nagawa o maling desisyon, siguro talagang may plano si Lord na ito yung mangyari. Pero mas maganda yung hahantungan ng Kasi alam natin na may plano talaga si Lord sa atin eh. So nakita mo yon na hindi lang nagkataon na basta namatay lang, dahil mamamatay naman ng tao. Bilang Kristiyano nakita mo, yung kamatayan ng aking asawa ay bahagi ng plano ng Diyos sa buhay ko. Lately ko lang po yun thank you, lately Lord. ko lang po yun natanggap. Yan ang minsan namimiss ng maraming. Minsan, bakit ganyan? Kung kailan magandang, ang ganda-ganda ng pagsasama namin, ang dami naming plano. And minsan, kontrabida si Lord, di ba? Bigla na mangyayari yan. But thank God, in your case, you saw God as a friend, as a confidante, as someone na, tawag ko dyan meron kang pwedeng paghugutan. Yes. Ayan. So, Opo. Sister, tumatapang to kaya. Meron ka pa bang episode na gano'n? Actually po, kasi working mother naman ako. Pero dahil bilang tao, siyempre darating din yung period na, yun nga, yung loneliness pero lagi ko lang pong iniisip at nire-remind ako ni Lord dun sa Filipos 4, verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na binibigay sa atin, yun ang talagang, na di ho ba napakaganda nung pangako niya. Na pag dumadanas ako ng ganon, laging Lord, yung peace mo ibigay mo sa akin, kapayapaan ng puso, yun po. Tapos, okay na ako pagkatapos nun. Okay. Sa mga hindi pa nakakaintindi, parang, ano yan, when you wish upon a star? Hindi eh. Alam niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Alam niyang anak siya ng Diyos. At naroon lahat ng benepisyo kasama ang kapayapaan. At ang kaaway, minsan, diyan siya pumapasok eh. Di ba? Huwag nanakaw ng kagalakan yan eh. Siya ang ginagawa niya. Tinatayuan niya kung sino siya. Anak ako ng Diyos. Nariyan ang kapayapaan ng Diyos. Tiyak ako sa dadarasin kong ito. Andyan ang Diyos na kasama ko. So, matatapang ang Kristiyano eh. Di ba?
Tanong natin yung isa pang matapang dito, Sister Rosie. Ako po kasi, ang naging ano ko, nung nawala yung husband ko, parang ang lungkot po kasi dahil parang pag from the hospital, kami lahat, kasi kami lang yung family nandito, kahit mga kapatid niya wala. So, diretso, tas pagdating po namin sa bahay, para bang naisip mo, ay wala na pala siya. Yun, usually Opo. pagka Sabi, nalibing ay wala na oo. pala siya. Pero pag yung mga araw-araw na dumating, parang nasanay ka na, then may time po talaga na hinahanap mo siya. So, nung pagpasok po ng pandemic, ang nangyari po, di po ba nagkakaroon ng parang kukuha ka ng permit sa munisipyo bago ka makatravel. Parang travel permit. Ginawa ko po yun, pumipila ako. Kasi sa probinsya po siya nalibing eh. Pumipila po ako para makakuha ng travel pass. Hanggang sa nasanay na po sa akin yung mga checkpoint. Ay, si Ma'am pala. So, opo, sinasaladuhan na. Hindi na po ako hinahanapan ng permit kasi ginagawa ko po, binibigyan ko sila ng isang kahon na face mask. Oh, ito sa inyo kasi yun po kaya nasanay. Tsaka siguro po dahil sabi ko, laging kasi nila akong tinatanong na, kaya mo, kaya mo. Sabi ko, kahit sa mga anak ko, sinasabi ko, siguro kung naging dependent ako kay daddy, baka hindi ko kayanin. Pero hindi eh, siya'y nakadepende sa akin. So parang malakas yung, parang yung matatag ka na kahit wala siya, alam mong kakayanin mo lahat yon. So yung dynamics mo siya ng relationship, di ba? Kaya may magsasabi nga na, ay nako, hindi ako pwedeng mauna pag nauna ako, kawawa yan, di ba? So yung dynamics ninyo, naging madali sa'yo dahil yung role mo as someone na mas dependent, nakakatulong talaga, no? Malaking bagay. Ang mahirap talaga is pag naiwanan yung dependent, no? Any comment on that? Sa inyo ba merong ganon? Wala ano? Sa inyo apat? Sister Vicky, ikaw naman. Sa akin po, hindi talaga totoo yun. But maaga po ako nag-asawa, 22. Yung husband ko, ang trabaho niya ay detailman. Nalilipat siya kung saan-saang lugar. Sa Capi, sa Iloilo, sa Cebu, Bacolod, naikot na namin yan. Ang sabi niya sa akin, kailangan maging independent ka. Huwag kang dumepende sa akin kasi ako laging wala. Sabi niya gano'n. Ikaw ang kasama nung anak natin. Dapat you can stand on your own. Sabi niya gano'n sa akin. Di gano'n naman ang ginawa ko. Ako gumagawa ng decision. Ako lahat ng, pati sa pag-aaral ng mga bata. Na napakinabangan ko naman nung matatanda na kami kasi nung mawala siya, hindi naman ako ganun helpless. Mas siya mas wala siyang alam kaya sa akin. Hindi siya marunong magtimpla ng kape. Ikaw nagtitimpla Kaya nung ng mag-retire kape? siya, hindi niya alam kung saan kukunin yung kutsara, yung kape kung nasaan. Pero imagine, wala siyang ginawa kundi magtrabaho lang na magtrabaho. Yung mga simple things, hindi niya alam. Hindi nga marunong magpukpok ng pa ako eh. Mas magaling pa ako sa kanya eh. Okay. Kaya Okay, hindi ako masyadong naapektuhan nung mawala siya. Dahil dati na akong Parang independent ka oo, na. dati na ako kumikilos ng mag-isa, nagde-decide mag-isa. Oo. Yung mga anak ko ganun din, nasanay na sila na kaming tatlo palagi magkakasama. Actually, nakabuti pa nga sa akin yun dahil nung mawala siya, naging regular attendee na ako ng Comfy. Noon, hindi ako maka-attend ng fellowship. Dahil hindi ko siya maiwan. Dahil nawawala siya, biglang lumalabas ng gate, gano'n. Kailangan lagi mo siyang babantayan. Tapos naging active na ako sa Comfy, nakapag-outreach na ako. Yun ang nakapagpalakas ng loob ko at I may be alone pero hindi ako lonely kasi ang dami kong kapatid sa Comfy na karamay ko palagi. So, talagang totoo yung Romans 8:28, ano? Ang lahat ng nangyayari sa buhay ng isang taong nagmamahal sa Diyos ay laging sa kanyang ikabubuti. Ayon sa Amen. layunin Ng ng Diyos. Diyos. So, napakaganda na sa isang babae, normally, ay, mahina yan, di kaya. Pero ngayon, iba na no? Especially pag Christian ka, not because heartless ka na, or hindi ka na nakakaramdam. Kung you see the perspective of God, yun ang dapat kasi makita natin
hindi yung perspective mo na, pag perspective natin, malulungkot ka talaga, feeling helpless ka. But when you see the perspective of God, especially pag Christian ka na, tumatapang ka eh. Nagkakaroon ka ng karunungan galing sa Diyos. Tanong ko nga ito, subukan na. What do you cherish most? Isa lang ha, baka abutin tayo ng madaling araw. What do you cherish most about your marriage? Kung babalikan mo yung, ano yung isang bagay na talagang, anong tawag natin sa pagsama, yung pinakakilig sa'yo. What is it about him that somehow alam mong, yun ang isang bagay na, asawa ko yan. Yan siya. Okay? Na, siguro, kaya rin may grieving pa rin na natitira. Siyempre, wala namang pwedeng pumalit sa kanya, sa puso mo, kundi siya lang. No? Para lang, kasi ang susunod tanong doon is, how do you honor your spouse memory while you're moving forward? So, doon pa rin naman tayo. No? We'll talk about more of the spiritual later on. Pero, yun na nga, ano yung most cherished memory mo tungkol sa kanya? And how does that cherished memory ang nagbibigay ng magandang memory o parangal sa asawa mo, even at this time na wala na siya. Okay. So, mahirap ba yung tanong? Kasi nakita ko, ano yan? So, siguro yung kilig moments, ayun na lang. Ano yung mga time na masasabi mong ikaw hindi mo makakalimutan yung mga bagay na yun. I'm sure meron naman, sabi ko, napaka-heartless naman itong mga babae. O naka-move on na kayo masyado, kaya gano'n. At tawagin ko nga si Sister Vicky, tingnan lang. Umpisa na sister. At Hindi po kami, hindi romantic yun. hindi. Something na, parang ganito. Ganyan nga siya. Pero ito naman siya. Ikaw. Ako ang something na cherish ko sa kanya, yung love for study. Ang hilig niya magbasa, ang hilig niya mag-aral. Gusto So you never i-improve really niya yung stop? sarili niya talaga. Nire-reinvent niya yung sarili niya. Na naipasa rin yan sa mga anak ko. Mga anak ko, ang daming libro, basa ng basa. Kaya yung mga apo ko, nung hindi pa uso yung mga yung sa computer, yung mga internet, binibilang ko din sila ng mga libro. Sabi ko sa kanila, gayahin yung daddy niyo kasi aral ng aral yan, basa ng basa. On the contrary nga, yung husband ko matalino, pala-aral, palabasa, siya pa ang nagkaroon ng Alzheimer's. Oo nga. Bigla nawala ang memory niya, para nag-snap na gano'n. Alam ko masakit sa kanya yun kasi gusto niya talaga. Maski yung cellphone, hindi na niya ma-open eh. Hindi na niya maintindihan yung pinapanood niya. Ganun pala yung sakit na yun. Sabi nila, bagay, anything sobra is masama. Pag sobra daw aral, sobrang, alam mo yun, not to the point na siguro hindi na balance yung, pinag-uusapan natin niya. doon dahil kasalanan ng asawa. Hindi yun ha. Kundi yung, di ba, pag hindi mo binalanse ang buhay mo, it's all studies, anything naman extreme, is Masama. pero may legacy. Yun nga yung gusto nating sinasabi ngayon. Na-honor pa rin yung memory ng husband mo kasi may legacy siyang iniwanan na sabi mo, oy, gayahin yung daddy ninyo. Pero minsan ngayon, medyo balansehin nila. Especially Christian naman yung lola nila. So makakatulong. Pero ang something na maganda doon, siya, sa dami ng alam niya, gusto niya i-share yun sa akin in an argumentative manner. Gusto niya lagi kami nagtatalo anong topics lang ba? Yun ang nami-miss ko. Kasi ganun siya, matalino siya Nag-explore nami-miss pa ko siya yun. Akala nami-miss mo yun? Oo, yung may katalo. Talaga? Yun ang lambingan nila. May kausap niya. Parang yun ang kilig moments nila. No? Ibang klase ka talaga. Nung una, nagagalit ako sa kanya. Parang iniinis mo ako. Tapos hindi. Ni-stimulate ko nga yung mind mo para Oo, yun di na. ba? Healthy argumentation to sabi niya. At hindi mo na makakalimutan yun. Oo. Kaya sabi ko, ay oo nga. Pipilitan ka mag-isip kung ano isasagot mo sa kanya. Yun ang nami-miss ko. Sterlet. Ako naman po yung namimiss ko. Yung service ng asawa ko kasi napakabait niya. Yung pagising namin sa umaga, nandyan na yung almusal. Tapos yung... talaga? Yes. At saka mula nung nag-asawa kami, never akong namalengke. Siya madaling araw pa lang pupunta na sa palengke. Yun ang yung service pati sa mga bata. Kaya yung legacy naman niyang iniwan, yung mga anak ko, ang babait nila. Kaya thank you, Lord. So yung disiplina, yung pagmamahal, na yun nga makikita mo, na yung sinasabi natin na pag Kristiyano ka, may salitang dapat Pag Kristiyano ka, patay ka na, blessing ka pa rin.
Because nalipat sa mga anak. Eh. Yes. Yan ang maganda sa isang, ayun, your husband was a Christian, na ikaw mismo, meron kang pinaguhugutan na pag naalala mo siya, mahalaga kasi sa atin ng good memories eh, kahit sa mga bata. Kasi yan ang pinaguhugutan natin later on eh. Para bang yan ang babalanse eh. Lalo na sa isang byuda na kailangan nakabalanse ka talaga, lalo pag-iisa ka. Rosie or Lita? Who comes first? Sige, Sister Lita, go Ay, ahead. sige po. Totoo po yun, no? Yung sa husband ko, nung namatay siya, ang daming magagandang message or words na sinabi niya tungkol sa husband ko. Romantic ba siya? Hindi siya masyadong romantic. Hindi siya showy, oo. Pero ano siya eh, nasa loob niya lang. Ibig sabihin, hindi niya showy. Ang magandang qualities niya na nami-miss namin, ang buong pamilya, magaling siya mag-advise. Ang galing niya mag-advise. Yun yung nami-miss ng mga anak ko. Ako kasi pag pag lumalapit sila sa akin, konting salita lang ako eh. Pero ang daddy niya, Uupuan ka talaga. ay, talagang uupuan kayo. Yun, hanggang ngayon, laging sinasabi ng mga anak ko, ay, pag nandito si daddy, ano kayong sasabihin niya? Ganon. May ganun pa rin. Opo, Ang galing. parang hinahanap nila yung daddy nila na yung sa mga pag-a-advise. Kasi magandang siyang, hindi ko naiisip yung yung sasabihin niya eh. Kasi iba yung nakikita niya, iba yung foresee niya. Tapos, yun nga, yung mga, at magaling siyang yung kapwa-tao. Ano yan? Kapwa-tao. Marunong siya makisama. Ay, sobra po. Kaya nung nawala siya, yung mga staff niya, ang dami kasi niyang, sa trabaho po, ang dami niyang na-promote ng mga staff niya. So, siya, stricto pero eksakto lang. Ibig sabihin, may rason kaya siya naging stricto. Marami magaganda yung qualities, pero yung cherished moments na sweet. Pero pero gusto kong tanong kasi ito siya eh. masyado Ito gusto kong tanong, yung sa wife. Ay, sa asawa. wife. Siguro, kasi kami pagka nag-away, hindi namin pinaparinig sa mga anak namin. Yun talaga yung, actually, sinasabi ko rin yun sa mga anak ko na may asawa. Example, ikaw nagkamali. Paano kanya mali ka talaga, as in mali. Sorry ka. Paano niya tinitreat yun? Paano niya nire-resolve yun? Pag ako'y nagkamali. Oo. Iulit-ulitin niya. Makulit ba? Hindi, kasi parang pinapaunawa niya sa akin kung ano yung pagkakamali ko. So, ako naman, marirealize ko na, oo nga, tama siya. Ganon. So, minsan nagkakatampuhan kami. Minsan nga, hindi namin nagagawa yung bago ka matulog. Bawa, nagkagalit kayo, hindi dapat kayo matulog na nagkagalit. Basta talikuran na lang muna kayo. Talikuran na lang. Mahirap. Pero hanggat maaari, hindi namin pinapatagal yung pagtatampuhan namin. At hindi namin pinapakita sa mga anak namin na nag-aaway kami. Okay. May interview nga ako, sabi niya ganun. No matter what happens, sino man ang may mali, usually yung husband, Ang nagsasorry. hindi, yayakap lang. May mga language of love. Hindi siya magsasabi. Magsasabi siya, every day, every night, every morning, may I love you. Kahit nag-away pa sila nung gabi, merong I love you kinabukasan. Hindi na ho practical sa apat ito. Pero para sa ibang nanonood dyan, Bata-bata pa yun. hindi, may edad na to. Parang yun ang sinasabi natin, amin walang kaya ganyan. mahirap minsan because you created your own world ba? You have your own pattern of life, the way the response. Yun ang hahanapin mo kasi talaga. But these are good memories nga na sinasabi natin. And where people can learn from na pwede pala yun, na kahit nag-away kayo, and usually yung lalaki ang magsasabing, I love you, kinaumagahan, I love you, na kahit nag-away pa sila,
parang dead ba ako, ano pinag-awayan, basta sabihin ko sa'yo, mahal kita. Kaya secure na secure yung wife. Alam mo yun, yung ganong feeling. And it's not only for siguro for husband and wives, also for children, in the family, hindi ba? No matter what. Sa totoo lang, tayo mga magulang, baliktad eh. Kung kailan tumanda tayo, sige, sorry. Alam mo yun, para lang ma-resolve yung... Ayan, Sister Rose. Ay, sa amin po, sa bahay namin, wala pong dull moment. Basta kahit po galit ka sa kanya, talagang mapapatawa ka po niya talaga. O kaya kahit po nasaan ka, o kahit sino po yung nakakakilala sa kanya, lalo na pag may party, may kinakanta po kasi siya talaga. Pag kinanta niya po yon, sinasabi ng mga tao, ay si Joey yan. Hindi siya my way. Kaya yun po, sa bahay po namin, pagka po nagtatawanan kami ng mga bata, sabi nila, naku, joke na naman ni Daddy yan. Joke na naman ni Daddy, galing na naman kay Daddy yan. So, ganun po yung namin sa bahay. Wala po kaming dull moment. Kahit nasaan po siya na lugar. Komedyante siya. Opo. Thank you, Lord. Sister Vicky. Ay, ganun din po yung asawa ko, nag-research pa ng mga jokes yun, intellectual jokes. Pati jokes nire-research Tapos talaga. hindi namin maintindihan. Sabi niya, ba't din yun naintindihan joke yun? Eh, masyado kasing pag-iisipan pa. Pero kami, hindi rin kami romantic eh. Pag nag-away kami, hindi kami magbabatian, Pag pinagtimpla ko siya ng kape, ibig sabihin hindi na ako galit sa kanya. Gano'n. Sabi niya, wala man lason to. Sabihin gano'n. Joke niya. Oo. Tapos, So at least meron kayong language at that ganon. point. Isa pang tanong, no? Kung, para man ako si Boy Abunda nito. kung halimbawa, andyan ang husband mo, no? What would your spouse want for you now? Kung may sasabihin sa iyo, ang palagay mo, anong sasabihin ng asawa mo sa iyo right now at this point of your congratulations ba o condolence? Ano ba sasabihin sa iyo? Good job. Good job. O ano palagay ninyo? Who wants to answer that? Sister Let. Ako siguro yung sasabihin niya sa akin, continue to know more about God. Kasi mulat sa pulalam niya, yung ko sa Panginoon. Napaka-supportive nga niya sa akin sa mga outreaches kahit na working mother ko. Dapat weekend nasa bahay na ako. Pero pag sinabi ko may outreach ako dito, may outreach ako doon, or ganyan, support nandun sa kanya. siya. Kaya siguro, yun din ang sasabihin niya sa akin, magpatuloy ka. Yun ang Patuloy sasabihin. mo lang. Thank you, Lord. Ayan. Sister Rose. Ay, sa akin po, Ano sabihin niya siguro sa'yo? ang sasabihin niya sa akin, ang tapang mo talaga, ang tatag mo. Yung po alam ko sasabihin niya sa akin, hindi ka matatalo. Sister Vicky. Ay, sa akin, kasi sa amin, ako lang ang disciplinarian siya. Kasi ikaw lang yung nasa bahay. Hindi siya nagsasalita sa mga bata, pinasasabi niya sa akin. So ako ang mahigpit, ako kontrabida doon. Pero sabi niya sa akin, alam mo, believe ako sa'yo kasi nagtatrabaho ka, wala kang tayong katulong. At the same time, sinusupervise mo pa yung pag-aaral ng mga bata. Sabi niya, hindi ko kayang gawin yan kasi ikaw kinakaya mo. Sabi niya gano'n sa akin. Nire-recognize niya talaga yung papel mo. Sir Litz. Siguro sasabihin niya sa akin, kaya mo yan. Kaya mo yan. Bakit yun ang sasabihin niya sa'yo? Kasi medyo, pa nga po, medyo bago-bago pa nga lang. Siguro nakikita niya na working hard. Sabihin talagang hanggat maaari, gumagawa ako ng paraan para maging maayos yung pamilya ko. Maging, yung hindi nila masyadong ma-feel yung walang tatay. Parang, yun yung gusto kong parang, although ayoko naman na malimutan nila ang tatay nila, pero gusto ko maging mas independent. Ngayon kasi medyo, sabi nga nila, parang mas enjoy ka ngayon kaysa dati sabi nila. Lagi nila ako na nakikita sa labas, kung saan ako nagpupunta. Sabi ko, di ba? Sabi ko kasi, yun talaga yung unang pumasok sa akin. Kailangan ko talagang, yun pa siguro sasabihin niya sa akin, patuloy ka mag-enjoy.
Yun siguro yung sasabihin niya sa akin. Enjoy mo lang ang buhay. Oo. Yun. So, practically, the four of you has actually moved on. You have moved forward. Para sabihin na, ba't parang mas enjoy ka yata ngayon?" Meaning, you were able to move on in a healthy way. Kasi naging mas productive kayo. Ayan, pasok tayo sa Christian life na ninyo. How has your relationship with God changed now compared to the time you lost your spouse? Anong relasyon meron ka noon sa Diyos na kung ihahambing sa relasyon mo ngayon, anong pagkakaiba nila? Okay. Some of you were not yet really Christian at that time. Some of you were Christians already. Pero even at that point na Christian ka na noon, pero matagal na yung panahon na yon, paano mo i-compare yung relationship mo sa Diyos nung araw at saka yung relationship mo sa Diyos ngayon? And in what way? Tanong natin yung pinakamatagal. Yung pinakamatanda. Hindi na mga pinakamatagal lang. Yun po, kung i-compare ko, lalong mas lumalim. Kasi nandun yung realidad eh. Wala na yung asawa mo, so ikaw susunod. Lahat naman tayo, mamamatay. Yung mga ganon. Kaya yung bang lalong lumalim ang When you say relasyon. lumalim, Yung- very generic, what do you mean lumalim? Yung Paano lumalim? yung bang kailangan, lalo na sa mga pag-aaral natin, na kailangan hanggang sa wakas manatili ka. Yung mga ganon. Kasi bilang tao, minsan nandun din yung, di ho ba, nandun pa rin yung mga, yung magkasala ka or temptation. Pero ang bilis mong bumalik ba? Kasi alam mo, may destination kang gustong puntahan, and that is eternal life. Kaya yun ang laging kaya salamat sa Diyos, meron tayong community ganito na pag nagkakamali ka, balik ka agad. Kasi ayaw mong lumihis eh. Kasi yung destination na gusto mong puntahan, kailangan ma-achieve mo. Kasi alam mo, realidad, yung asawa mo nandun na, kailangan trabahuhin mo talaga. Pero alam naman natin, by grace of God, yun ang ibibigay niya sa atin. Di ho ba? So, By naging faith. malinaw sa iyo yung eternal destination mo. Yeah po. Alam mo, sasabihin sa'yo ng husband mo pag nakita ka ngayon, ganda-ganda mo pa rin. Thank you, Lord. yan ang nakita ko sa inyong apat. Hindi nyo pinabayaan ang inyong sarili. Hindi naging dahilan para magkalimutan na yung pag-ayos in spite of the fact na wala naman sigurong may balak sa inyo mag-asawa pa uli. Wala na. Tinuturo ka, Sister Vicky. Okay, Sister Lita. Ayan, longest, shortest. Ayan, ikaw naman. Siguro pareho nung sinabi niyan, naging mas deeper yung relationship. In what sense? In a sense na iba yung may nagbago sa akin. May nagbago po sa akin. Like, mas mahaba yung pasensya ko ngayon. Naging mas madasalin, prayerful. Tsaka yung lahat pinapasalamat ko kay Lord. Lahat, yung paggising, pagtulog, yung pag-alis ko ng bahay, lahat ipinagdarasal ko. Hindi ka ganun dati. Hindi po ganun kadalas. Sa totoo lang, hindi po. Nagsisimba ako, ganun, nagdadasal din. Pero iba po ngayon kasi nakakarinig na po tayo. Mas madalas ako nakakarinig ng Word of God. So parang maano sa isip ko yun na parang mahirap ngang malihis. Sinabi, magkasala o malihis ng parang ingat na ingat ka na eh. Parang ingat na. Tsaka yun pa, papasalamat. Pasalamat talaga. Be grateful talaga yung lahat na natatanggap mo yung sa araw-araw na paggising. Yun lang talaga eh. Yun pa lang eh, okay na eh. Di ba po? Salamat. Sister Rose? Sa akin po kasi, dati po, di po ba kasi kami Catholic. So, nagsisimba ka lang, parang tradisyon mo lang magsimba. Pero nung nasa comfy na po ako, parang ang layo na. Nung
Yung dati, kasi naging pasensyosa ka, dati lagi kang sumisigaw, laging ano, pero ngayon po hindi na. Parang nakokontrol mo na yung sarili mo. Pagka naalala mo si Lord, sabi, ay sorry Lord. Tapos yun nga po yung laging pasasalamat, lahat po ng blessing, lagi mong ipinagpapasalamat po kay Lord. Parang isang nakikita ko sa inyo, searcher kayo ngayon eh. No? You were pursuing God now. Sister Vicky. Ako po yung pagkawala ng husband ko, naging turning point yun para makabalik ako sa sa comfy. Kasi during that time, although alam kong he will pass away anytime, financially hindi ako nakapaghanda. Kasi bago siya namatay, nung wini-withdraw ko na yung insurance niya, ito palang BPI, napakatagal mag-release. 3 weeks na hindi pa nare-release, hanggang sa inabot na nga ng pagkamatay niya. Tapos binurol ko siya sa sa Evergreen. Ang laki pala ng gastos pagka namamatayan ka. Tapos ang bill namin mga sa 330 something. Sabi ko, Lord, saan kaya kukunin yung pambayad ko dito? Wala talaga akong hawak na pera. Tapos alam nyo, dumating si Pastor Alex, saka si Sister Ria. Tinanong ako ni Pastor, sabi niya, Sister, ano ba ang word mo? Word? Ano ba yung Hindi pa naman ako masyado nagbabasa ng Bible during that time. Tapos biglang pumasok sa isip ko yung Psalms 121. Yung I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord, the maker of heaven and earth. Sabi ko, oo nga no. Bakit ba nag-aalala ako? Nag-pray. And true enough, dumating yung yung provision hanggang sa nakumpleto namin yung pambayad namin. At sabi ko nga, na-touch talaga ako kasi dumating sina Sister, ako pala. Na-touch ako kasi dumating sina Sister Ria. Sabi ko, abi kilala pala ako ni Sister Ria sa ni Pastor Alex. Hindi naman ako ma-attend ng fellowship, sabi ko gano'n sa kanila. Tapos mula noon, parang naging naging obligation ko na upon myself na to search God. Mag-aral na mag-aral, at to pay back whatever goodness I have received from Him through services. Hindi ko alam marunong. Thank you, Lord. Alam mo, tapang na tapang ako dito. Sabi ko, marunong din pala umiyak kung matapang. Natouch up talaga ako sa goodness ni Lord. Na kahit hindi pala ako faithful, siya faithful sa akin. Amen. Totoo po yun, no? Isang nakita ko sa inyong apat is yung quote-unquote, pangit na pangyayari ay nagdala sa inyo sa isang kalalagayan na nagkaroon kayo ng mas pagkakilala sa Diyos, mas nagkaroon kayo ng purpose sa buhay ninyo, mas nakita nyo yung direksyon na nais ng Diyos. Sabi nga, pag nagsara ng pinto ang Diyos, may binubuksang bagong pinto. Kaya lang sabi nila, Lord, wag naman yung mga klaseng pintong yan, pwede ibang klaseng pinto naman. Pero sometimes, pain is, sabi nga ni C.S. Lewis, pain is a very good teacher. Nasa tigas na lang o lambot ng ulo nung tinuturuan. But it really takes time. And even now, as you're going through your life as widows, you're still learning a lot. I'm very sure of that. Kasi may relasyon na kayo eh. Sabi nga ni Sister Vicky, mas hinahanap ko na ang Diyos, mas nakikipag-usap na ako sa Diyos, hindi na yung nagmamonolog ka mag-isa, hindi yung kawawa naman ako. Wala akong narinig sa apat sa inyo eh. So you're moving on, no? You're moving forward, and I hope that's a good news for all of you, especially kay Sister Rosie. You're Sister Lita, you're moving on, sometimes without realizing it. Yan ang maganda sa Kristiyano, biglang magigising ka na lang na, eto na pala ako, na hindi mo naman talaga, kumbaga kinarir, kundi ang Diyos ang kumilos all the while. Even at the time that you were grieving, even at the time that you're grieving right now, He's there. He's making all these ways for you na hindi sabi nga niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. No? So, ang ganda ng naging resulta ng isang trahedya. Yan ang isang pinapakita natin dito. Ngayon, as widows, what would you want others to understand about widows? Minsan kasi sabihin, ay, ano na yan, byuda na yan. Ang lungkot-lungkot ng buhay niya. Di ba? Ay, di ba? Ay, naku, siguro gusto pa mag-asa, mga marites, di ba? Anong gusto niyo bilang isang Kristiyanong byuda na marami ng dinaanan, marami ng malalim ng relasyon sa Diyos? At
may mga byuda dyan na nanonood, they might be going through some very, very difficult situation. Ikaw bilang byuda, anong gusto mong paunawa sa kanila pagkatapos mong daanan ng lahat ng ito? Matanong natin uli yung longest. Esther, anong gusto mong paintindi sa kanila na it's not the end of the world or something like that? Thank you, Lord. Ano po, tayong mga byuda o tayong mga balo, mahal tayo ng Panginoon. Wala man yung asawa natin, but we are not broken. Kaya mahal tayo ni Lord. Kaya hindi tayo nag-iisa. Meron tayong Ama. Di ho ba dun sa awit 68 verse 5, sabi niya, ang Diyos ang Ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga balo. Kaya meron tayong laging tagapagtanggol. At ang Diyos hindi tayo iiwanan kailanman. Napakadiin ho ng pagkakasabi, siguro. Yun kasi ang conviction niya. Yan ang conviction niya. At may sinabi siya kanina, we are not broken. You were made whole, in fact. Sabi nga ng mga anak ni Sister Lita, bakit mas enjoy ka yata ngayon? You are able to appreciate life even after a tragedy. Sister Litz. Tama kayo, no, Mr. Ernie. Dapat hindi katapusan ng mundo pag namatayan ka ng asawa. Tama lang na mag-grieve ka. Daanan mo yung proseso na yun, yung kung mayroon kang galit o may bakit nangyari to. Yung iba nga sobrang kalungkutan. Daanan mo tong proseso na to at yung huli mo yung acceptance. Kailangang tanggapin mo eh. Although mahirap talaga, mahirap mag-get over, pero andyan pa rin yung beautiful memories niyong mag-asawa, no? Lahat ng buong pamilya. Hindi mo babaliwalain yun kasi napakaganda yun eh, cherish eh. Ang ano ko rin sa yung mga widow, ano lang talaga, wag mag-self-pity. Wag mag-self-pity. Madaling sabihin pero kailangan eh. Kailangan mo yung sarili mo, buuin mo yung sarili mo na kailangan mong gawin to, hindi lang para sa sarili mo, para sa buong pamilya mo, lalo na yung mga anak mo. Kasi kailangan kanila eh. Lalo na nawala yung tatay, kailangan kanila. Mas mahirap kung pareho kayong wala. Yun lang po. Maganda yun. No? Actually, I don't want to use this as an excuse. But it's a very good reason to move on eh. Because you have to be less selfish. Eh. You may be grieving, but there are still some people who are depending on you. Eh. Kaya nga, at that point na, siguro yung mother instinct, no, very, very strong yan. Eh, kumbaga, na no matter what happens, may mga tao pa rin umaasa sa'yo at this point. And somehow, along the way, healing comes eh. Healing comes. Eventually, kasi pag tinignan mo na yung pangangailangan ng ibang tao, nakakalimutan mo yung sarili mo, doon nagkakaroon ng healing eh. The more you center on your pain, the longer the grieving, no? Na, ba't ngayon, kinuha, ba't ganito sa ganito, ang gastos-gastos and everything like that. Pero nag-concentrate ka na may mga bata. Pero ngayon siguro beyond na that, no? Beyond the children. Ito tama ba? It's beyond the children now because you see yourself as someone who has been called by God for a beautiful life. Yung bang pananaw nyo ngayon? There's something more beautiful ahead. Ayan. Sige, tawagin ko Sister Rose. Sa akin naman po, ang gusto ko lang i-share sa mga katulad kong byuda, hindi naman po katapusan ng mundo. May mga anak tayo na aasa. Ako noon ang sinabi ko, bakit ako maglulupasay o bakit ako mag-iiyak? Eh, andyan pa yung mga anak ko. So, ba't ko kailangang anuhin yung sarili ko? Bakit ako kailangan malungkot? Though malungkot, pero andyan pa yung mga anak ko. So, yun po yung gusto kong i-share na prayer lang talaga. Ako, yun lang po nilaban ko, yung prayer lang talaga. Anong prayer meron ng isang byuda? Ako po, ang pinipray ko po palagi noon na kaya ko to. Lord, bigyan mo ako ng lakas
para makayanan ko lahat ito para sa mga anak ko. Yun po yung pinipray ko po lagi. Yun po, gusto ko pong i-share po yun sa mga katulad po naming byuda. Sister Vicky. Sa akin naman po, alam naman natin na ang Diyos ang nagtatakda ng buhay natin. So, it's inevitable na ang isa sa aming mag-asawa ay kukunin ni Lord at any time. Pero ang kagandahan naman, depende sa perspective mo kasi sa buhay, pananaw mo. Life is really beautiful. Kinreate tayo ni Lord para i-enjoy ang buhay. Hindi para sirain tayo o magdusa tayo, hindi. Hahanapin mo lang yung kaligayahan mo. You have to, gumawa ka ng choice na maging maligaya. Ganun lang yon. Kailangan piliin mo, choose to be happy. Huwag ka naman gagawa ng bagay na na hindi makakalugod kay Lord. Baka uminom-inom ka, hindi rin ganun. Choose your friends. And katulad namin, 4 kaming byuda, lagi rin kami makakasama. Si Lord, it's our helper, protector, and provider. Kaya hindi kayo dapat natatakot. Ibibigay lahat ni Lord na pangangailangan nyo. Pag inuna mo si Lord, gagawa siya, kagaya sa inyo, byuda, inuna niyo siya. Pinadalan ka ng mga kaibigan. Well, friends are not perfect, no? But the thing is, you have one mind, one spirit. Alam mo yung pag nagkakaintindihan kayo, kahit na may konting sigalot dahil magkakaibigan kayo, andun ang Diyos na pumapagitna sa inyo. No? So, siguro magandang tanong, how do you see the future? Tinanong ko na kaya may mag-aasawa ba? Ako, mga nakasimangot. May mga, hindi, wala na. Sama-sama na lahat. Ano ang pananaw mo sa future ngayon? Walang generic ha. Anong inaasahan mo sa hinaharap? Some of you, ayoko nang bumanggit ng edad, no? Some of you are in their 70s, di ba? So, looking forward, quote-unquote, alone. Paano mo titignan? Huwag yung sa langit muna ha, dito muna. Of course, mag-i-impact yung spiritual. But what I'm saying is, how do you see, what is your perspective of the future? Nag-retire ka na, halimbawa, o whatever it is, no? Paano mo tinitignan ang bukas? Sino? Yung veteran tinatanong ko. Mahirap yung tanong na yun. Kasi may mga fears, di ba? Paano mo tinitignan lahat ito? Oo. Ako naman po, una, tinitingnan ko yung future, yung makita ko yung apo ko. Everybody knows naman na at the age of 70, doon lang ako nagkaapo. Makita ko si Talia na lumaki at madagdagan pa yung mga apo ko. Tapos, enjoy life, yung remaining life. Kaya habang malakas pa yung tuhod ko, nagta-travel, alam ko naman si Lord naman na magbibigay ng provision. At saka, yun po, sa mga outreaches, kasama si Lord. Okay. Kasi ang usual na karaniwan, kinatatakutan is, tatanda akong mag-isa. So yun ang gusto kong tanungin sa inyo. Darating ang araw, tatanda ako mag-isa. Hindi ko alam kung may mga kasama ako, hindi ba? How do you see that? Now, of course, with the perspective of God, how do you see God playing the role in your future as you grow older? Ay, yun, tama ko kayo doon. Kasi nandun minsan din yung fear. Lalo na nung nakita ko yung nanay ko, ang dami-dami niyang anak, pero minsan nag-iisa lang siya, wala siyang kasama. Kailangan pang maghanap ng caregiver para makasama. So, maaaring dadanasin ko rin yun dahil yung mga bata na magkakapamilya din sila. Pero yung sa Isaiah 46 verse 4 ba yun? Nung aalagaan tayo ni Lord, na hindi tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat matakot. Kaya salamat sa Diyos, meron tayong mga word na pinanghahawakan. Kaya we'll just have to trust God. Yes, salamat. Sister Litz, how do you see your future? Talaga mahirap pagka iisipin niyo yung gano'n na. Oo. So, parang Yun, sasabihin mag-isa nga ka nila, lang pwede sa ba wag na buhay." natin muna pag-usapan yan? But you have to face that eventually. Yes, no? kailangan. We want to know how you see it. Kailangan mong siguro talagang posibleng mangyari na nag-iisa ka. Although
may mga anak ako na single mom din. So, iniisip ko kasama ko rin siya siguro. um, ano lang siguro, maging kung mangyari man yun na nag-iisa na ka na lang, wala ka nang kasama. Actually, nagpagawa nga ako ng sarili kong kwarto doon sa baba. Sa baba. Bakit? Bakit? Hindi, ang ano ko naman, no, baka pagdating ng araw, hindi ko na kayang umakyat. So sabi ko, paggawa ka na sa baba. Pagka ganun nangyari, siguro, ano pa ba? Ay, alam ko naman, hindi ako pababayaan ni Lord eh. Ang hinihiling ko na at pinagdadasal ko kay Lord na masubaybayan ko yung mga anak ko at magiging apo ko. Pero yung nasa maayos na kalusugan, ayoko na maging alagain ako. Kasi yun yung napakasakit, di ba? Yung nandyan ka nga pero inaalagaan ka. Ayoko sanang, yun ang pinagdarasal ko. Ayoko mangyari sa akin. Kaya hanggat maaari, hanggat malakas pa ako, pinapanatili ko at pinagdarasal ko na maging maayos ang kalusugan ko. Isang bagay nga na, kaya ko na tinanong yon. Kasi as you grow older, you really need to take care more of your health. No, sabi nga, paano ka mag-outreach kung may sakit ka? Paano kang magpe-fellowship kung nasa kama ka? Minsan nakakalimutan natin yun na talagang naman, first and foremost is sinasabi ni Sister Leti, yung relationship mo sa Diyos. Kasi siya lang makapag-guarantee sa'yo ng future na. Sabi nga niya, akong lumikha sa inyo, inoblig ako, ang kinumisyon ko ang sarili ko na alagaan kayo. No? That's number one. But we have to do our part. And our part is to take care. And don't pray for long life because there is no such thing as long life. Because Psalm 139 says, may takdang panahon. But make sure it's a life with quality. Quality life. Alagaan. Kaya gusto kong banggitin ito kasi kailangan natin lahat yun. Paano ka mag-serve mo kung may sakit ka na? So, alagaan mo ang sarili mo ngayon. I don't use the word spend for your health. Invest in your health. Right now, invest in your health. Because later on, gaano man kahaba o kaikli yan, yung quality ng buhay mo maganda. It's not the length ka, ay, ito papahabain ng buhay. Walang ganun. Kasi sa 139, sabi, pag sinilang ka, namamatay ka na eh. Well, hindi yun sinabi ng 139. What 139 says is, may takdang araw. Kaya nga nabibigla tayo na, nawala, di ba? May takdang araw ka talaga, whether you like, pass your paper, finish or not finish, kumbaga. Pero, maganda yung i-prepare mo rin ang sarili mo doon. Kasi if you have good health, somehow you have good mind. You can pray, you can read the Bible, see, you can socialize with people. But if you're not healthy, mahaba nga ang buhay mo, saan naman pupunta yun? So, tignan din natin yun, no? Para sa ating lahat ng may edad. Kasi, tanda-tanda na, you need that, we need that, no? Sister Rose. Sa akin po, tama po kayo yon sa preparation. Kaya hanggat maaari po, paggising ko ng umaga, walking na po kami. So yun po yung piniprepare ko naman na hindi naman ako magkasakit para alagaan ako. Pwede naman akong kunin ni Lord na hindi ako nagkasakit, na hindi nahirapan yung pamilya ko. So yun po yung ginagawa ko po sa umaga as preparation. At saka kinakausap ko din po yung mga anak ko, o in case na ganito, alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. Ganun po. Piniprepare ko po talaga May yon. St. Peter na ako, Hindi nasa naman po ilalim yung ng kama. bilin. Hindi naman po yung bilin, pero at least po, ayoko po yan. kasi nang Tama yan. mahirapan yung mga Tama. bata pagdating Tama. po ng panahon. So as much as possible po, walking kami everyday talaga. Kayo pa rin. Opo, kami pa rin po. Pag busina ko po kay Maring Joy, kay Maring Lit, kailangan sumakay na po siya. Kaya lakad lang po kami ng lakad. Salamat. Sister Vicky. Ako naman wala akong walking. Ganun. Tamad talaga ako maglakad. Kaya pinagagalitan nga ako ng apo ko. Sabi niya, Lola, lagi ka nakaupo, kaya masakit lagi tuhod mo. Maglakad ka. Ako, ay nako, nakakatamad, nag-iisa ako. Pero ako po, katulad ng sinabi ni Sister Letty, kahit nag-iisa ako sa bahay, I live alone,
I cook my own food. Talagang ako lang mag-isa sa bahay. Yung bahay kasi ng anak ko, nasa harapan ng bahay ko. Ayoko namang abalahin siya kasi ano siya, katrabaho siya. Pagka may masama pakiramdam ko, mini-message ko lang siya. Kahit anong oras yun, bumabangon siya. Kinukunan ako ng BP, gano'n. Gano'n lang, pero pagka kailangan ko magpunta ng ospital, sasabihin ko sa kanya, iyan, i-ER mo nga ako. Tapos dadalhin nga niya ako doon. Pero there was a time na nagpa-ER ako mag-isa. Nagpa-grab ako. Nagpa-ER ako mag-isa. Gulat na gulat siya, ba't daw ako nandoon? Sabi, may sakit ka ba, mama? Ba't di mo sinasabi sa akin, nagagalit pa yon. Kasi nga, ayoko maging may pabigat ba sa mga anak mo. Kasi may mga anak din siya inaasikaso niya. Pero hindi ako natatakot na tumandang mag-isa. Alam ko si Lord, bibigyan tayo ng kasama lagi niyan eh. Kahit hindi mo asawa, Nung buhay ka nga, pinadalang ka ng mga anghel, ngayon pa. Yes. Kahit na anong sitwasyon meron ka, padadalang ka niya ng anghel. Kahit na anong kailangan mo, ibibigay niya sa iyo. Kaya huwag kayo matatakot. Yan ang nakita ko sa mga Kristiyano. No? Talagang tapat ang Diyos na sa Isaiah 46:4, no? Na akong bahala sa iyo. Matthew 6:33, sabi rin niya, unahin mo lang ako, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, sagot na kita. Sagot na kita. So, bilang panghuli, ang isang pampahaba ng buhay na may quality, sabi nga, is love covers everything. Continue to love. Wala na si labi-dabi, pero marami pang pwedeng mahalin. And for us, ewan ko, I don't know if I speak for myself, it's easier to understand the meaning of love. Kasi ang dami mo nang dinaanan eh. Kaya siguro naman sa edad natin ito, na-define mo na yung pag-ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi na lang sa asawa, hindi na lang sa mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, sa mga kapatiran, you're able to give more because God has given you more. And I think that's the best legacy that a widow can leave behind. Hindi lang sa mga mahal sa buhay, even sa mga sa brethren, sa church members na itong taong ito hanggang sa huling sandali, nagmahal. We're not perfect. There will always be errors along the way. Pero alam mo yung masarap na maalala ka na, yan ang biyudang hindi ko makakalimutan. Alam mo yun? Kasi naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Nagkulang siya, pero mas nagbigay siya. And I guess that's your life, no? Parang sa inyo, 1 minus 1 is 0. Sa inyo, 1 plus 1 is 2. Mas yumaman, mas yumabong, nang makilalaan nyo ang Diyos at patuloy kayong, nagpasakop sa Kanya. And now here you are testifying before a lot of people na may buhay pa pagkatapos ng pagiging biyuda. So, break muna tayo. Batiin muna natin mga happy birthday. March 14, Sister Beng Olila, and Brother Christian Valle. Ang dami nila. Happy birthday! Birthday! Happy birthday! Happy Happy birthday! birthday! Enjoy your Enjoy day! your day. Ako nag-enjoy sa bata ito na sabi nga namin kulang ang isang oras para sa kwentuhan ito. Pero I hope and pray that as we went through our kwentuhan, we've gained some insight. Kinausap kayo ng Diyos. Meron ka
nagkaroon ka ng realization. At unang realization dyan ay marami pang pinto ang bubuksan ang Diyos para sa'yo. It's not the end of the world, and it's something wherein even tragedy is a learning lesson for all of us. At ito nga apat na to, sabi mo, ang tawag ko sa mga Amazona, ayan, mga Amazona, no, hindi sumusugo, sugod ng sugod. And it's because first and foremost of the relationship with God. There's that smile. Behind that smile are some loneliness, some longing, but na o-overcome ito dahil ng pag-ibig ng Diyos na nararanasan ng bawat isa. Kaya nga, tuloy ang buhay. Tandaan natin, hindi titigil ang mundo para sa atin, okay? So we have to move on, and by God's grace and mercy, again, bagamat paulit-ulit, pero minsan nakakalimutan natin na ibig sabihin. Ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Maraming salamat sa aking mga kapatiran who took time to be here, and yun na nga, ma-share nila yung kanilang mga karanasan. And hopefully one day we'll have them again. At sabi nga ng isa, part 2. O sige, magkakaroon tayong part 2. Maraming salamat po. God bless po. God bless. Bye-bye. God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.